Masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Makakasama po natin ngayong umaga si Pilemon Gunuwon, father of leafy vegetables, dito po sa Mabalacat City, Pampanga. Masaganang buhay, Tatay Pilemon. Kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo? Mabuti po. Yes po. Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Itong pag-aalaga ng mga tanim, Mga tanim. Nabanggit nyo po mga tanim. Ano-ano po itong mga tanim pong yung ito? maraming klase. Mhm. Mga sibuyas dahon, Yes. siling dahon, Mhm. pichay, mustasa, Mhm. tsaka spinach. Spinach. Tatay, galing kayo ng Bicol. Opo. Bakit po kayo nakapadpad dito sa Pampanga? Ano pong trabaho nyo po dati doon? At diapadpad kayo sa leafy vegetables? Dati po kasi sa Bicol, Mhm. ang pananim namin doon, Mhm. puro kamote, Kamote. Mhm. saging. Aha. Nung nagkaroon ako ng pamilya, inisip ko, Mhm. hahanap ako ng magandang pagkakakitaan ko. Yes. Dito mo natagpuan. Kaya dito ko nakita, dito ko natutuhan yung hanap buhay na Mhm. pwede kong asahan na kaya kong paaralin ng mga anak ko. Naku, talaga naman nabanggit po ni Tatay Pilemon yung pag-aaral ng kanyang mga anak. Very inspiring po ito. Ilan pong anak nyo? At alam ko, professional po itong tatlong ito. Ay, mga anak po ninyo. Tatlo po ang anak ko, Yes. ay anak namin. Mhm. Isa po nakatapos ng business administration, Wow. isa po navigation technology, Mhm. isa po yung computer science. Wow, mga professional lahat. Nasaan po yung mga bata ngayon? Puro po sila nasa ibang bansa. Mhm. Yung dalawa po nasa Canada, Yes. yung isa po nasa Dubai. Mhm. Bago po yan nung nag-aaral sila. Ibig po ninyo sabihin, iginapang po ninyo ito, yung tuition binabayaran na sa pagbubungkal ng lupa? Diyan lang po lahat galing sa pagbubungkal ng lupa. Talaga naman. Oh. Ganyan po mga professional na sila. Palagay ko, kinukuha na kayo para pumunta sa kanila sa Canada. Pumunta na po ba kayo? Totoo po yun, kinukuha nila ako. Kaya Yes. lang, ayaw kong iwanan tong profesyon ko dito dahil nalilibang ako. Ba, talaga nakakalibang pala. At the same time, kumikita ka, Tatay Pilemon. Opo, Ilan taon na po kayo ngayon? 74 na po. 74! Still kicking and alive! Yung nakikita ko 74, Tatay Pilemon, hindi na kayang magbungkal ng lupa. How about you? Kayang-kaya pa ba? Kayang-kaya pa. Ba, talaga? Bakit ayaw niyong sumama sa Canada? Sa tansya niyo po ba, mangingina kayo pag iniwan niyo yung bukid? Totoo po yun, manghihina ako doon kasi wala akong aalagaan ng ganito mga pananim doon. Yes. Kaya pinipilit ako ng mga anak ko na pumunta doon. Mm. Iniisip ko palagi, pagdating ko doon, Oo. lagi lang ako nasa bahay nila. Lalabas kami kung pupunta lang sa mga mall, kung saan-saan. Tama. Wala akong exercise doon. Ah. Oo. So, hayong iwan talaga to. Kumbaga sa Tatay Pilemon, ito yung paraiso. Nakikita ko, ilang pong hektare itong pinag-uusapan natin ito na binubungkal po ninyo? Bali, 2 kalahati po. 2.5 hectare. Opo. Meron po ba kayong katuwang kasama sa pagbubungkal nito? Marami po. Meron po kayo po. Oo. Paano po yung laban po ninyo? Naghahati po ba? I understand ito pong lupa na ating kinalalagyan ngayon na binubungkal po ninyo. Kung tawagan po natin dito sa Pampanga, arendo. Opo. Ganun po, ano? Opo. I-explain nyo nga po ito. Bakit po arendo? Ano po niyan? Inuupahan ko yung lupa. Inuupaan. Opo. Tapos yung mga pagpapatanim ko dyan, kasi may mga kasama ako na mag-aalaga ng pananim. Yes. Ang usapan namin ng mga taga-aalaga ng pananim, hati. Yes. Kung magkano po yung gastos, ipoprovide nyo. Tapos yung kita, maghahati kayo. Opo. Ayun. Lahat ng gagastusin dito, sagot ko lahat. Sagot mo lahat, okay? Pag bininta yung inalagaan nila, hatiin namin. Opo. Bakit po kayo tinawag na father of leafy dito po sa Pampanga, leafy vegetables? Kasi po siguro, Mm. sa lahat ng lugar na napuntahan ko dito sa Mabalacat, Yes. yung mga nadatnang ko mga nagtatanim din saka sa lupa na inupahan ko, Mm-mm. lagi pong may mga gumagaya ng ganitong pananim. Oo. Kaya siguro, mayroong nagsasalita, may nagsasabi na,
kung hindi ako pumunta sa ganong lugar, Oo. hindi rin dadami yung mga nagtatanim ng ganito. Mentor nila kayo. Talaga. Kayo po yung kanilang itinuturing talagang ama. Itinuring na ama dahil kayong nagpasimula ng ganito. Opo. Tatay, nabanggit mo kanina, 74 years old ka na, nagsasaka pa. Ano po yung sikreto? Di, ang sekreto lang, Yes. palaging exercise ang katawan, Exercise, oho. huwag masyadong kumain ng mga matataba. Yes. Ang dami ng pagkain, gulay. Gulay! Aba, tama pala yung kasabihan, Tatay Pelemon. Pag kumain ka ng maraming gulay, haba ang buhay, lulusog ang katawan. Totoo po yun. Sir, ito, babalik po tayo sa mga tanim po ninyo. Ano po ang pambato? Kung tawagin natin pambato, mas malaki pong kumita sa mga tanim po ninyo. Ang siguradong kikita ng maganda yung nagtatanim na katulad namin. Yes. Pag marami silang itinatanim na mga yung sibuyas dahon, Okay, yung onion spring. Opo. Opo. at Sunod. saka itong sili, dahon sili. Yes. Daon ng sili. Opo, Madalas po pinapabunga to eh. Pero kayo po, dinadaon. dinadahon lang. Okay. Tatalbusan lang. Tatalbusan lang. Ngayon ko lang po narinig yan. Sa totoo lang, mamaya po makikita natin. Sige, sunod po. Yung katulad ng kinchay, Kinchay. saka yung kulantro. Ah. Yung matataas ang presyo niyan. So yun po yung, hindi na po kayo nahihirapan sa pagmamarket nito. Hindi naman po kasi sa tagal ko dito, marami na akong kakilala na Mm. mga biyahero, Opo. dinadala sa Manila. Mm. Pagka meron akong available na ganun pang-harvest na gulay, Oo. tatawagan lang sila, Mm. pupunta nila dito. Pupunta. So kayo po hindi na bumabiyahe. Hindi na po. Kayo na lang nagpo-provide tapos kinukuha na lang sa inyo. Hinahango na lang ng mga biyahero. Ay, mas maganda pa pala yung ano mo, no? Na ibig sabihin, tanim ka lang ng tanim, hindi mo problema yung market, samantalang iba problema nila yan. Opo. Kayo hindi na. Hindi na dahil siguro marami na akong kakilalang mga nagbibiyahe. Ayun. Ibig sabihin, kapag tinanim nyo pa lang, meron na kayong buyer. Meron no? na. Opo. Ano naman pong ginagamit po ninyong pamamaraan sa pagtatanim? Yung pagkalinis ng tataniman, Mm-mm. iaayos ang plant, Yes. saka tataniman. Opo. Tapos pagka ganito, lalo ganitong tag-araw, Opo. kailangan huwag bababa sa 3 beses ang pagdidilig sa isang araw. Oo. Dahil pagka nakulangan mo ng tubig ang Oo. pananim ng Oo. mga gulay, Mm-mm. kadalasan nagiging bansot ang mga pananim mo dahil kulang sila sa tubig. Yes. Kahit na kumpletuhin mo ng pataba yan, kung kulang sa tubig, hindi rin sila gaganda. Tutok kayo ng gusto, Opo. Tatay Pelemon, ano? Siguro kapag pumunta kayo ng bukid, wala pa yung araw. Ay, siyempre. Pag umuwi kayo ng bahay, wala pa rin ng araw. Opo. Dahil lubog na. Oo. So, ganun po, no? Ganon talaga magsasaka. Yes. So, tiyaga po, ano? Opo. Yo po, marami pong nanonood sa atin ngayon. Paano maging tulad ni Tatay Pelemon? Anong pwede mo niyo pong itip sa kanila, Tatay Pelemon? Ang kailangan nila, Mhm. ang kailangan lang kung talagang gustong Mm. kumita, gustong mapaayos ang buhay ng pamilya nila. Yes. Sa ganito ang hanap buhay na tinungo nila, Mhm. kailangan huwag mawawala sa kanila ang sipag sa katawan. Yes. Tiyaga, Mm-mm. sipag. Yes. Yun lang. Mhm. At siyempre, samaan palagi ng dasal para hindi tamaan ng kalamidad. Opo. At saka, isa pa pala, Opo. sa ganitong mga nabuhay, Mhm. siyempre, may panahon na abutan ka ng Minsan may bagyo. bagyo Opo. o kaya Mhm. inabutan ng piste. Mhm. Huwag lang madadala. Opo. Tuloy-tuloy lang. Try and try. Opo. Tuloy-tuloy, huwag madadala. Opo. Kasi pag huminto ka, hihinto na rin yung pakinabang mo sa sakahan. Yes, so pareho tayo ng ability sa buhay, Tatay Pelemon. Try until you succeed. Di po ba? If you fail, you learn, di ba? Matututo ka. Opo. Pero if you succeed, you earn. Ngayon po, nag-earn na kayo eh. Ito po bang lugar natin na ito, tinamahan ng lahar, nung umagos po yung lahar dito sa atin? Opo. Yes, paano niyo po napaganda yung lupa? Naihalo lang doon sa dating lupa. Mhm. Sa kakabungkal namin ng lupa na Yes. sa ibabaw yung lahat, Mhm. nahalo na siya. Ano pong pataba ang ginagamit po ninyo? Yung dumi ng manok. Dumi ng manok, chicken manure. Opo. Subok na subok nyo po pala dito yung chicken manure, Tatay Pelemon. Opo. Ito po ba, may katapat po ba? Kunyari, yung isang plot, gaano po karaming chicken manure ang dapat pong ilagay? Ang Yung sako. paggamit, O sa sako po. yung Opo. isang sako na Mm. ganyan, Opo. may lalagay namin yan ng 20 flat. Okay. Yung, So nakikita matipid nyo. lang din po, ano? Matipid lang din, okay? Kapag inalo nyo po ngayon, mini-mix nyo po yan, paano pong mix yung ginagawa po ninyo?
Hindi, kami sinasabog na lang namin sa ibabaw ng lupa. Ah, okay. So nasa ibabaw siya. Opo. Alright, tapos? Pagka dinidiligan na, yung katas nung nilagay namin na dumi ng manok, Mm. masisip-sip na yun ang ugat ng Mm. halaman. Ito pong mabalakat, kung titingnan mo, mas nasa mataas na area siya. Opo. Paano po kayo nakakakuha ng pandilig? Saan po kayo kumukuha? Eh, nagbaon lang kami ng tubo Okay. para ipahigop ng pump. Mm. Yun ang ginagamit namin pangdilig. Ah, okay. Tapos mano-mano po ito. Oh, yung pagdidilig na ng tanim, Oo. mano-mano na. Mano-mano na. Yung nakabaw na tubo, kailangan mong ipasip-sip sa makina. Oo. Dadalhin nung pump dyan sa may mga balon na salukan. Ah, may balon kayong naka-standby na Opo, doon. doon na sasalukan. Dilalagyan ng tubig, tapos doon na kayo Oo, sasalo. doon na sasalok. Okay, yung magdidilig. about nung pong magsimula kayo rito, ano pong pambubungkal na gamit po ninyo? Nung umpisa, siyempre, wala pang gamit. Yes. Asarol lang. Yung Asarol, opo. minamano-mano lang. Mano-mano. Opo. About ngayon po. Nakabili na ng pang-araro na may makina. Wow! Kaya hindi na nag-aasarol. Talaga naman. Muli mo na naman pinatunayan, Tatay Pilamon, na may kita sa pagsasaka. Ha? Meron talaga. Mayroong kita. Bukod doon, nag-e-enjoy ka, Tatay Pilamon, ano? Ano pong pwede nyo pong ibigay na advice sa iba, no? Siguro, kung una po kayo nagtatanim, namatayan din po kayo ng halaman, di po ba? Ano Palagi. pong ginawa po ninyo? Papalitan lang yung namatay na tanim. Yes! Oo, tapos? Tataniman uli. Oo. Para, yun yung nabanggit ko kanina, pag huminto ka, Mm. ihinto na rin yung pakinabang mo Yes. sa taniman. So, dapat tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy lang. Pag nasira ayon, Mm. palitan mo uli. Naku, talaga naman, very inspiring po. Alam ko maraming may inspire, Tatay Pilamon, sa kwento ng buhay nyo na pagsasaka, dito nyo binuhay yung pamilya. Ano po bang inaasahan sa inaharap? Patuloy pa rin po ba kayo dito o baka mag-abroad na kayo sa Tatay Pilamon na father of Leafy Vegetables? Sa palagay ko, Mhm. patuloy lang ako dito. Dito ka pa rin. O dito pa rin ako. Tapos, yung mga anak nyo, siyempre, sasabihin nila, tayo, magbakasyon ka naman dito. Pagbigyan mo naman kami. Ewan ko lang kung makukumbinsin nila ako dahil Dako, mukhang ayaw ko kasi nang wala akong pinaglilibangan eh. Ayun, no. Naikwento nga po kanina, Tatay, no? Ready na lahat ng papilis nyo eh, no? Opo. Kinuha ka na ng may visa dyan, eh, no? Meron po. Pero ayaw mo sumakay ng aeroplano. Talaga naman. Gusto mo dito, Opo. dito ka naging bata, tumanda, dito ka na rin magre-retiro. Dito na rin. Talaga naman, no? Napaka-inspire mo, Tatay. Pag uli, binibigay ko po sa yung pagkakataon. Baka may nais pa po kayong hingi na suporta sa gobyerno, lalo na po yung lokal na pamahalaan po ng Mabalacat. Sige po, manawagan po kayo. May nais pa po kayo sabihin. Share ko po, bigay niyo po binibigay ko po sa yung pagkakataon. Kung ang papakiusap ko lang sa DA, Yes, oo. kung meron silang magagawang tulong sa amin katulad ng yung mga lugar namin na tinataniman, hindi naman pare-pareho. Yes. Minsan, lalo pag tag-ulan kami, nabababad kami ng tubig doon. sa bandang baba. Bumabaha po tayo. Opo. Kasi yung tubig sa karsada, Pumupunta rito. dito pumupunta. Mas mababa. So ano pong panawagan niyo po sa gobyerno? Papanawagan ko sana kung pwedeng itaas yung bungad ng karsada na yan para hindi na pumasok dyan ng tubig. Buhayin lang po yung mga drainage natin. May drainage, kaya lang umaapaw yung tubig. O baka sa puno na po ng Mababa kasi masyado. mababa. yung- Opo. So, kain po. Hindi. Dapat tambakan nila para tumaas. Opo. Para Okay. hindi na pumasok ang tubig. Mhm. Dito pumupunta sa amin ang tubig sa karsada. Yes. Kung matatambakan sana yan ng mapatambakan ni Mayor, Mhm. laking pasalamat na namin dahil hindi na kami papasokin ng Yes. tubig. Ay, alam ko po nanonood sa atin si Mayor. Baka pwede niyang i-request, simpleng kahilingan po ni Tatay Pilamon. Bilang father of Leafy Vegetables, Tatay Pilamon, ano pong gusto po ninyong iwang aral sa mga kabataan? Lalo Sa na, mga- yes, kasi sa po mga- nawawalan sila ng gana sa pagsasaka. Kala nila walang kita. Sige nga po, ano pong pwede niyong iwang aral? Yung mga kabataan ngayon, Mhm. kung tutuusin, hindi na nila ito makakahiligan. Mhm. Kasi nga, lalo dito sa lugar na ito, nakikita ko yung Yes. mga magulang nila, hindi naman nila naturuan yung mga anak nila Opo. na ganito. Mhm.
paano pa kaya yung mga anak nila magkakaroon ng interest Opo. na magtrabaho ng ganito dahil hindi nga sila naturuan ng mga magulang nila Yes. ng ganito. So kayo po sa party po ninyo, sa mga kabataang nanonood po sa atin ngayon, ano pong pwede nyo pong iwang mensahe para sa kanila na ipagpatuloy pa rin ang ating pagsasaka? Kung papayag sana ang mga kabataan, mag-aral sila dito sa akin. Ah, yes. Habang nag-aaral sila, may sweldo sila. Ba, gandang offer. Pag marunong na sila, kasosyo ko na sila kasi Ba! maghati-hati na kami. Naku, kagandang offer. Ganon ang ino-offer ko sa mga magaling sa probinsya. Opo. Pag napunta dito, wala namang napag-aralan. Opo. Sabi ko, kung gusto mo mag-aral ka dito sa akin, tuturuan kita ng trabaho ko dito. Yes. Pag marunong ka na, bibigyan kita ng pwestong hatian, Opo. kasosyo na kita nun. Ba, talaga Dahil naman. maghahati na tayo ng Palagay ko, alaga Tatay mo. Pilemon, kapag ito, nanonood sa atin ngayon, may mga kabataang nanonood sa atin ngayon, kapag napanood tayo, mga estudyante, baka willing po ba kayong mag-adapt dito ng mga estudyante Oo, na magturo? Oo. Kunyari, isang section, mga Oo. 30 hanggang 10, hanggang ilang pong tao pwede nyo accommodate na kabataan? Eh siguro, kung ganyan, mga 20 tao o kaya 20 10 kabataan. tao, Naku. kaya kong turuan. Na, so Basta open. yung- Matututo lang kasi ng ganito yung hindi takot sa araw, hindi takot sa ulan. Yes. Kasi ang trabaho namin, Opo. pag takot ka sa ulan, takot ka sa araw, Oo. hindi ka pwede dito. Tama nga po, ano. Oo. Dahil tsaka, hindi pwedeng uminto, Tatay Pilemon eh. Yung paghahalaman eh, di ba? Yung pagtatanim, pagfa-farm. Dahil walang kakainin ng kapwa natin. Oo, kailangan yan. Kailangan, 3 times a day tayo kailangan, Tatay Pilemon. Napakaganda po ng buhay kasaysayan ni Tatay Pilemon sa pagsasaka. Huwag po kayong bibitiw, itutur pa po tayo ni Tatay Pilemon dito po sa kanilang napakagandang farm. Sa pagbabalik po ng masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Tatay Pilemon at itutur tayo dito po sa kanyang napagandang farm. Tatay Pilemon, ano po itong nasa harapan po natin ngayon ito? Mustasa po yan. Mustasa po ito. Mukhang mayroon din po kayong magandang market ng mustasa dahil marami-rami po kayong tanim nito. Opo, meron. Paano po ito tinatanim, Tatay Pilemon? Binubudbud lang yung buto niya. Okay. Hindi po muna pinupunla. Kung, Direkta. kung gusto, Opo. gustong i-transplant, pupunla. Pero ito, Ito rekta. po. Rekta na. Rekta. So, pero patuwid po siya. Oo, Oo. ginuguhit po yan, Mm-mm. tapos bubudburan ng buto yung bawat Tatay guhit. Pilemon, napakaliit po ng buto nito. Napakatsaga po ng napakatsaga nyo po para Opo, ibudbud. opo. Pero madali lang yan. Ayun. Ito pong ganito kalaki, Tatay Pilemon, sa tansyo po, ilang araw na po ngayon mula nung maibudbud po yung buto niyan? Siguro mga 12 days na. 12 days na to. Ayun, so pwede na siya, no? Hindi po ba makapal yan o tama lang ang kanyang allowance? Kung pang Maynila, Oo. makapal yan. Makapal siya, opo. Pero dito, kailangan dito sa Pampanga yung maliliit lang. Oo. Aanihin na. Aanihin na. Oo, gusto Ilang ko- araw po ba bago maani from plantation, nung maibudbud, ilang araw po? 18 days o 20 days. 18 to 20 days, pwede ka na umarbes. Opo. Tatay Pilemon, napakasarap po ito. Kahit sariwa po nito, ito po yung ginagawang sinasawsaw lang po doon sa buro. Burong isda. Kung tawagin, di po ba? Oo. Tapos isa pa pong pagkain na gusto ko dito, Tatay Pilemon, inahalo po ito sa sinigang. Opo. Po ba? Oo. So, may maganda po kayong market. Ibig sabihin, pinupuntahan po ba rito o kayo mismo nagbabiyaya ng ano po ninyo? Pinupuntahan dito ng mga biyahero. Ito po ba pwedeng kainin ng raw, ng sariwa? Pwede. Pwede. Sarap po niya. Sige po, lakad pa po tayo dito, Tatay Pilemon. Tingnan pa po natin, iba natin mga tanim. Ito pong mga damo niyan, ano pong ginagawa? Binubunot po yung mga damo. Kapag abang pong lumalaki, kasi matatalo po yung alaman, di po ba? Kung palalakihin siya ng pambinta Manila, bubunutin namin ng damo. Pero Okay. pagka dito lang ibibinta, Oo. hindi na namin tatanggalin yung damo kasi ganyan pala yung mustasa, i-harvest na eh. So natatalo siya ng mustasa, ano? Opo, Na mas oo. mabilis yung mustasa. Opo. Tatay Pilemon, dito na sa ating harapan, ano? Ito, napakaganda naman po ito. Ano pong alaman ito? Spinach po. Spinach naman to. Napakaganda niya, Tatay Pilemon. Ito, paano naman po ito tinatanim? Sinasabog lang ang buto. Sabog lang. Opo. Re-ready yung plot, tapos sinasabog po Oo, ninyo. sasabog lang yung bini. Tapos, makapal nga po siya, eh, no? Opo. Dito nga tayo, Tatay Pilemon.
Ito ba'y ready to harvest na? Ilang araw na po ngayon yan? Ay, siguro to mga 18 na. 18. O 20. Pwede ka na pong umarbest nito o Oo. nagsisimula ka ng umarbest? Nag-harvest na nga kanina. Talaga na umarbest ka na kanina. Ayan. Paano po ito ina-harvest? Binubunot lang. Sige nga, pwede po tayong umarbest? Ganyan Sige lang. nga po. Pinipili po yung malaki o kahit maliit na pwede na kunin? Yung masyadong maliit yan Oo. ito, hindi na. May iwan. May iwan. So ito pong malalaki ito pinipili. Oo. So ganito. Tapos, paano po? Kinikilo po ba ito? O, kilo-kilo. Pagka Kilo-kilo. Oo. kukunin ng biyahero, Oo. kilo-kilo. Okay. Magkano pong per kilo nito? Ang tataba po, Tatay Pilamon ah. Mm. Hmm. Ang isang kilo nito ngayon, 20 pesos lang isang kilo. 20 pesos per kilo. Dito yan, sa Opo, farm. Sa farm gate ang tawagin po nila. Opo. Pero ang sa inyo po, naka-bundle siya eh. Yung O, isang bundle po, yan kilo yun. 10 kilo. 10 kilo yun. Mm. Tapos binabagsak po. Yun po yung dinadala sa palengke na, direct sa palengke. Kaya dinidivide po nila pagdating sa palengke to. Pagtingin nila, tatali-talian na lang maliit. Tinatali-tali kung ilang piraso po. Oo, Ano? oo. Yun po yung nabibili namin sa Maynila na minsan 30 pesos, isang tali. Oo. Pero ilang piraso lang. Oo. Samantalang dito pala, ito na, no? Dito, 20 pesos lang isang kilo. Tatay Pilamon, ang tataba po ng iyong mga tanim na spinach, ano nung fertilizer po ninyo dito? Yung chicken manure lang po. Dumi ng Manok. manok. Opo. Ipot ng manok. Opo. Ito po yung pinatuyo. Opo. Mga Paano tayo nyo po talaga. nilalatag, nilalagay? Isasabog lang namin dyan yung ipot ng manok. Sa bandang ibabaw Sa siya? ibabaw lang po. Okay. Paano po nakukuha yung nutrients ng halaman? Baka Pagka dinilid mo na, sisip-sipin na ng halaman yung Mm-mm. taba ng... Ilang beses po kayo naglalagay ng pataba ng dumi ng manok? Sa pagkasabog namin ng binhi, Meron na. sasabugan namin ng tayo ng manok. Okay. Tapos pag ganyan na sa kalaki, ulitin Another namin, another. Yun lang. Kaya na-maintain niya na mataba siya. Opo. Ano? Talaga naman, oh. Ito po ba yung seeds po nito, I understand, hindi ka na bumibili. Hindi na. Ikaw na rin nagpapa-seeds. Nagpapabunga ako ng binhi, ng spinach para kunin ko yung pagka-flower. binhi. Oo. Ito, ano? Ito nakikita ko parang may maliit na siyang umuusbong na flower yung sanga. May sanga na siya. Opo. Ano? So diyan lalabas ba yung flower niya, tapos dyan. may seeds siya. Opo. Okay, tingnan, likutin nga natin. Nakakatuwa po itong mga spinach po ninyo. Tatay Pilamon. Sa isang araw po, nakakailang kilo po kayo pag umarbest po kayo ng spinach? Minsan isang araw, mga 200 kilo. 200 Opo. kilos. Minsan naman mga 300 kilo. Conforme po sa mga Depende sa order. sa order. Opo. Kunyari po, kumuha ng mga 200, 300, tatanungin ba na kayo, meron ba kayo nito? Napoprovide nyo naman? Opo. Pagka tumawag sila, Mm-mm. kung meron kaming ganong karami, Oo. sasabihin namin meron. Oo. Pipikapin na lang nila paghapon, kukunin na lang dito. Ayun. So, yung customer mo rin ang magdidikta Opo. kung ilan ang gusto niyang kunin. Oo, kung ilan ang kailangan niya. At ready naman kayo dahil marami kayong tanim. Oo. Okay. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ito po ba araw-araw pwede silang bumili? Araw-araw pwede. Araw-araw pwede. Habang merong Walang available. interval. Habang merong Ibig available sabihin nyo na pong pa-harvest. tanim po ninyo, may maliit pa lang, may katamtaman, may ready to harvest Opo, na. opo. Continue. Tuloy-tuloy yan. Sunod-sunod Opo. eh. Naku, sunod-sunod. Ang gaganda po ng tanim nyong spinach. Tatay Pilamon, ano? Ito, Tatay Pilamon, ano naman po ito? Sibuyas dahon. Isa rin po sa pambato po ninyo. Oo, sa mga gulayan. Onion spring. Ito ang pambato ng Oo. gulayan. Uy, may nakita kami dito, Tatay Pilamon, na ito yung parang binibilad mong binhi kanina. Mm. Ito ba yung mismong ano niya? Paano po malalaman na may seeds na yan? Ito pag ganito na siya. Sige po, oo. Tino. Ganito, yan. Yan, may seeds na yan. Magulang na yung buton niyan, Oo. pwede nang ipunla. Ibibilad mo siya. Ibibilad mo na siya. Ilang araw niyo po siya binibilad? Mga 4 na araw lang. 4 na araw. Oo, tapos bubo ka yan, lalabas ang buto. Oo. Tatay Pilamon, isa raw po sa tinatawag ninyong alkansya itong halamang ito. Totoo po yan. Bakit po alkansya? Kasi pag yung gulayan, walang tanim na ganito, Oo. wala siyang mabubuong malaki-laking pera. Okay. Pagka mayroon siyang tanim na ganito, dito siya magkakaroon ng parang nag-alkansya siya. Mhm. Dahil pagka bininta ito, sigurado niya mayroon siyang maiipon. Kaya naman pala dito sa farm mo, Tatay Pilamon, ito yung pinakamaraming tanim mo. Opo. Dito kayo. Oo. Dito kami umaasa na mayroon kaming buong pera. Dito po ba, paano yung kitaan po dito? One time harvest lang po ba to? O paano? Hindi, yung ganito, Hmm. kahit na pang-harvest na to, Oo. pag bubukod kami ng panlipat namin, itatransplant namin yan. Oo. Halimbawa, 50 plat yan, Opo. itatransplant namin yung 20, yung 30 lang ibibenta namin. Yung 20, ililipat namin mga 50 plat pa rin Parang yun. may control daw kayo dati dito Opo. pa, Tatay Pilamon. Oo. Kapag mura na ayaw nyo pang ibenta, Ililipat lang. ililipat. Mas gumaganda habang lumalaki Opo. siya.
Dadami pa. Dadami pa. Kaya nga tinawag na alkansya. Sige, ano pa natin yung ibang tanim mo dyan, Tatay Filemon? Tatay Filemon, ito, ano naman po ito? Siling labuyo, kung Labuyo, tawagin, oo. pero hindi naman to yung labuyo na, Na yung maliliit, maliliit, ano, oo. ibang variety naman ng Ibang labuyo. variety Labuyo. yun, oo. Tatay Filemon, hindi hitik eh. Hitik na hitik sa bunga. Bakit yung wala pa bunga na ganito karami? Tatay Filemon. Hindi, siguro kasi naalagaan ko siya nung kailangan ko pa siyang palabasin yung bunga. Opo. Naalagaan, kaya marami siyang lumabas na bunga. Yes. Isa po rin po sa ano po niyo po dito, no? Paborito yung itanim. Ito po, kapag nung maliit siya, di ba, tinatalbusan niyo po siya? Opo, tinatalbusan yan, Okay. kaya maraming pinutulan. Kaya nung pong gusto niyo ng pabungain, eto na. Oo. Ano naman pong gagawin po ninyo ngayon sa napakaraming bungang yan? Gagawin naming binhi. Ibibinhi po ninyo. Opo, para continuous yung pagtatanim namin, hindi kami maubusan ng binhi. Okay, paano po kung may sumobra sa... dami po nito. Palagay ko may isang sako po nitong bungang ito eh. May isang sako po sa bungang ito. Kikita ko. Oh. Kung mayroong sumobra at mga ilangan yung mga katabi na Oo. kailangan din nila sili, Opo. pwede silang makabili sa akin. Nako talaga naman sa Tatay Filemon. No? Lapitan nyo lang po siya dito. No? Kung ilang piraso lang Tatay Filemon at gusto lang magtanim lang po sa bahay lang, pwedeng humingi lang. Ay, oo. Hihingi na ako mamaya, Tatay Oo. Filemon. Kumuha ka marami. Talaga naman. No? So yun po, ano? Yung mga tanim po na sili ni Tatay Filemon, hitik na hitik sa bunga, matagal na po niyang inaarbesan nito na dao talbos. Talbos No, ng ngayon po sili. ay pinabunga niya. Tatay, maraming pong salamat. Una po sa panayam. Pangalawa po ay pag-tour sa amin sa napakaganda po niyong farm. Wala ka naman po. Nakasama po natin na interview at itinur tayo ni Tatay Filemon Gunowon, father of leafy vegetables, dito po sa Mabalacat City, Pampanga. Huwag po kayong bibitiw. Pagpabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng labanos sa mga bote ng mineral water. Ang labanos ay napakarami pong taglay na health benefits sa ating katawan. Ilan po dito ay may mataas siyang vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9 at vitamin C, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium at zinc. Good source of dietary fiber. Boost immune system. May mataas po siyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Purify our blood o naglilinis ng ating dugo. Good for the kidney. May mataas po siyang taglay na anti-inflammatory. Prevent dehydration. Good for the heart dahil sa taglay ng anthocyanin. Improve our body metabolism. Good for the skin at iba pa. So ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng labanos o radish. Yun ay magpupunla tayo ng labanos. Ano? Tirang seeds ko na lamang ito. Una na ko naman pong pinagamitan. So ito, kung makikita nyo po, nakasealed pa. And tapos ay ang purpose po ng nakasealed na ganito para mataas pa rin po yung kanilang germination rate. Ano? At tayo ng labanos. Ayan. Ito, marami na po ito. Ibubudbud nyo lang po yan. Simple pa lang po pupunla. Ibubudbud nyo lang ganyan dyan. Ayan. Kung kayo'y urban gardener lang, sobrang-sobra na po itong mga to. Ayan. Marami na po yan. Okay, tapos tatakpan po natin yung ating pinanla. Ito pong lupa ang pinagtatakip na ito. Vermicast po ito, tsaka may kasamang ipa ng palay. Nakikita niyo po yung ipa ng palay. Ayan. Pinantakip po natin sa ating punla na labanos. Ipatag nyo lang pong ganito.
Yan. Okay. Punla, bahagya lang pong didiligan, ha? Wiwisik-wisikin nyo lang pong ganyan, no? Yan. Every morning, wiwisik-wisikin lang po ng ganito. Yan. After 1 week lang naman po, tutubo na po yan. Ating punla na labanos. Ayun. After 20 days, so yan na po yung ating mga punlang labanos, no? Ready to transplant na po yung mga yan. Yung mga bote natin gagamitin, ano? Yan. Bote ng mineral water. Tayo ng lupa. Tira natin ng lupa. At huwag nyo pong pakapuno muna, no? Kahit kalahati muna. Yan. Ayun. Magdadagdag na lang po kayo ng lupa na may vermicast. Okay, kukuha tayo ng ating punla. Ingatan kasama yung ugat, ano? So dapat ay kasama yung ugat sa paglilipat tanim. Ayan. So ito ating so ngayon dilipat tanim natin dito sa mga bote, no? Ingatan ay kasama ang ugat. Ayan. Ganon, tapos ay tatakpan ng ganito. Ayan. Pagkatanim ay saka didiligin, ha? Ayan, hanggang didiligin. Ayan. Didiligin ng ganyan. Ako, ang ginagawa ko, hindi ko pa yan direktang pinapaarawan, no? Ninanarasari ko muna yan ng isang araw. Ilalagay ko muna sa isang lilim na lugar bago ko yan kapag nakita kong bawi na, doon ko pa lang siya tinatransplant. Yun. Ang ating dalawang bagong tanim, yung pa itataniman ko pa. After 40 days, so ganyan na po kalalaki ang ating mga labanos at may laman na, no? So bibilang ka na lang po ng ilang araw dyan. Mapapalaki mo pa yung kanyang mga laman. So yan po, yung mga laman nila, oh. Yan. 40 days old pa lang po yan. Yan, oh. Yan, mga laman. Tapos dito, yan, meron na, nakatago pa rin. Ito, marami ng laman dito, yan, oh. Yan, malalaki na to, oh. Yan, oh. Yan, oh. Ayan, ang mga laman. Ating mga tanim na labanos, no? Yan. Ang labanos po, mula sa pagkakatanim, ito, pwede ka nang umarbes magsimula hanggang 50 days, hanggang 2 months, no? 60 days, yan, may laman na rin po yan, no? May laman na rin, no? Ano? Simpleng-simpleng alagaan at patubuin ang labanos. Wala kang enough space. Sa Metro Manila ka nakatira, sementadong kalsada, pwede po kayong magtanim, no? Sa mga ganitong mga bote. Yan, malaki pong katipiran kapag kayo nagtatanim ng iyong sariling pagkain. So, yan po yung mga laman ng ating mga tanim na labanos. Yun, i-harvest tayo. Ating mga laman ng ating mga tanim na labanos. Ito, mas malalaki na ito, no? Okay, kita nyo po yan. Yan, no? So, ganda na, oh, laki, oh. Oh, laki na laman, oh. Ayun, oh. Oh. Kita nyo po. 3 piraso lang pong ating harvest ngayon na ating lulutuing gagawing atsara, no? So ito, malaki na rin itong isang ito. Yan, kita nyo po itong isang ito. Malaki na, oh, harvestin ko po, ha? Yan. Yan, oh, tignan nyo po. Oh, yan, oh. Di ba? Dalawa pa lang po yan sa ating na-harvest, pero napakalalaki na. So, ngayon, alilinisin natin, babalatan, ano? Ang ating in-harvest na labanos o radish. Ayan. Tingnan natin yung kanyang mga daon at lilinisin. Ayan. Isa.
So, yung 4 na peraso pong yan, marami na yan, no? Marami ka na magagawa. Yan, ito, pangatlo na to sa ating babalatan. Yan, dalawang ating unang nabalatan. So, ito, ang pangatlo. Ayan. Kung yan, ay iwain natin. Ayan. Bilog siya, no? Ayan. Ito yung pabilog. Itong ating radish o labanos. Ayan, naiwan na natin lahat. Ito po, ano? Ayan, lagyan natin ng asin at ating lalamasin, no? Lalamasin natin siya sa asin. Ayan. Para mawala po yung kanyang yung pait. Ayan. Lamasin ng asin. Okay. Okay, matapos nating mayalot, malamas sa asin. Ngayon ay na natin, no? Lilinisin na natin ngayon. Lagyan natin dun sa salaan. Ayan. Natin pipigain. Ayan. Alright. Ayan, babanlawan po natin ngayon dyan, ano? Sasalaan natin dyan. Yan. Hugasan na natin sa running water. Yan. Para mawala po yung asin na ating inilagay. Ayun, pagsamasamahan natin ang ating sangkap. Unahin natin ating paminta. Lagay natin sa isang mangkok. Tapos ng ating sibuyas. No? Yung red onion pong gamitin niyo mas okay. Tapos yung ating asin. Yan, pagsamasamahin po natin. Tapos ng asin yung ating asukal. Asukal na puti. Nalagay na natin ng suka. Ayan. Okay. I-mix natin mabuti. Halo natin yan. Alright. Okay, ngayon lagay na natin sa microwave. Ayan. 30 seconds lang po, ano? Microwave natin. Ayan. 30 seconds. Alright. Yun. Antayin natin ngayong matapos ang 30 seconds sa microwave. Lagay na natin sa garapon, no? Yung mataas nating 30 seconds sa microwave. Yan, lagay na natin sa garapon. And ating radish. And okay. Itong kanyang sangkap, oh. Sakto po sa isang garapon, ano? Matagal nang kakainin yan. Masarap i-partner po yan sa prito. Oh, prito. Pang alis ng umay. Yan. Sa radish naman po, maraming kayong pwedeng recipe, ano? Na magagawa. Kahit igisa nyo lang po yan, lagyan ng sardinas. Masarap din po siya. Yan. Yan, lagay na natin yung kanyang sangkap. Ito. Yung kanyang sangkap. Ayan. Okay. Yan. Ayan, konti na lang. Inunan natin yung kanyang yung mga sibuyas bago natin ibuhos yung suka. Ayan. Yung paminta, yan na. Lalagay na natin. Ubuhos na natin yung suka. Ayan na. Alright. Yun. Ayan. So, nakaisang garapon tayo. Huh? Eksaktong isang garapon. Yan. Yun, ay lagay ko sa rep. Ito. So, dito sa isang tabi ng iba nating ano dyan. Ayan. So, ngayon, tingnan natin. After 3 days,
Kunin natin ating pickled labanos. At iti-taste natin kung gaano to kasarap. Yan, ay iti-taste ko na itong ating pickled na labanos. Lagyan natin ng sibuyas, no? Ating pagka-taste. Yummy! Manamis-namis po yung labanos, ano? Dahil kaka-harvest lang. Sarap, oh. Sarap. Isa pa. Ubusin ko na to. Tama-tama po yung timpla, no? Panggalis ng umay to kung papartner sa prito. Super! Panalo! Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon na ngayong araw na ito. Una po ay yung simpleng pagtatanim ng labanos o radish sa mga bote po ng mineral water, sa mga paso, no? At ang pangalawa ay yung simpleng paggawa, no? Ng masarap at masustansyang pickled labanos from garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Maraming salamat po. Happy farming and God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Jennifer D. Hello magsasakang reporter, bakit po ang tanim kong mulberry ay ayaw pang bumunga? Salamat po. Thank you very much sa Jennifer. Ilang buwan na ba o ilang taon na yung tanim na mulberry? Kung yan ay mga isang taon na, pwede mo na yung mapabunga, no? I-pruning mo siya. At pagkatapos mong i-pruning, maglagay ka ng natural at organic na pataba tulad ng vermicast, chicken manure, at mag-spray ka ng fermented fruit juice. Tiyak yan, magkakaroon ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Michael Fetalino. Hello magsasaka reporter, pwede po bang iyalo ang OHN mixture sa FVJ mixture? Sa isang sprayan lang. Rice application po. Salamat. Thank you very much, Michael. Yes, pwedeng-pwede, no? Yung OHN, pantaboy yan ng mga insekto. Hindi lalapitan ng insekto yung mga tanim. Samantalang ang fermented plant juice ay natural at organic na pataba sa ating mga tanim na alaman tulad ng palay o rice. Tanong naman mula sa isa pa nating followers na Plandit Channel. Ay, Sir Ber, paano po ba itinatanim ang stevia? Buto po ba? Salamat po. Thank you very much sa Plandit. Yes, pwedeng buto, pwede rin naman yung kanyang stem na paugatin mo, ano? Pero mas madali yung buto, pwede mong yung ipunla mo na yan o pwede na namang direct planting, ano? Kung saan mo gustong itanim ang stevia. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Wilma Alama, Elvira Collantes, Marisilan, Aspias Pilyaga, Alex Fuentes, Alex Laison, Alex Giao, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, watching from Pangasinan, Romeo and Esosa Fernandez and family, watching from Quezon City, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, watching from Pampanga, Mampeng Bartolome, Mampatima Patio, Dennis and Amor Fajarda and family, watching from Cavite City, Rodel Alfonso and family, watching from USA, Abel Cruz, Mar Bustamante, Mico Fernandez, Jay Halbuna, Oji Carbonel, Ren Gomez, Andy Garcia, at Joseph Parapina. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo.
Ako po si Merlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.